Good evening, magandang gabi po sa ating lahat. Sabado na naman, 7 o'clock to 8 o'clock, nandito na naman po ang Senior City Kwentuhan, brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement or PRRM. And since we started 6 years ago, 2020, kami pa rin ang inyo pong co-host sa paminsan-minsan sinasalitan ni Kai at Berna ng PRRM. Pero sa ngayon, nandito na naman kami. Ako po si Ed de la Torre at ang katabi ko rito. Si Tita Girlie. Good evening po at ang ating marami tayong pag-uusapan ngayong gabi kasi marami nangyari ditong nakaraang linggo. Ano? Yes. Ah, tulad ng binanggit natin sa sa ating poster at ilalagay na natin siguro sa initial anong tawag nun, initial slide ay kailangan natin ang isang linggong maraming kwento. Na may kwenta. Sana. Of course, importante yan. Ang dalawang tawag na polls ay Oo. is important kasi hindi naman lahat naalala ho. July 12, yung last Sunday. Okay. Ano yan? Ayan ho, 10 years ago, nagsampa ng kaso ang Pilipinas Pinoy. panahon dahil nga nagka-standoff sa West Philippine Sea. Ang usapan sana dyan sa Baho de Masilok, atrasan pareho, pero hindi umatras ang China, umatras ang Pilipinas. Kaya para siguraduhin, sabi na, yakyat na lang natin sa United Nations. Ito nga bang claim ng Pilipinas o assertion, hindi lamang claim kasi nga sa UNCLOS yung UN po, UN Convention on the Law of the Sea. Convention. Kasi nga kailangan pag-usapan kasi yung land malinaw ang Ano ba ang convention? Tribunal ba yan? hindi, ang convention ay pinagkasunduan ng lahat ng Okay. bansa na yan. Malinaw. Pero kung may kaso, may issue, may tribunal para magro-rule. Ang mahalaga, nagkaisa sila na merong ganyang convention. So, iniharap natin ng Pilipinas, ang China hindi pumunta, pero araming ibang pumunta ron. Katulad ng Yung mga neighboring countries natin, Vietnam, Vietnam, Indonesia, Malaysia, iba pa. Okay. So, anyway, the good news is 10 years ago, finally, on July 12, nag-decide ang arbitral Nasa tribunal atin, na ang claim ng Pilipinas under UNCLOS na yung 200 nautical kilometers, kilometers ba o miles? Exclusive Economic Zone na That's binansagan ng ating Kongreso na West Philippine Sea ay atin. At ang China nag-claim na yung may 9 dash line sila na sinasakop ang buong South China Sea ay walang basehan sa law or history, parang gawa-gawa lang. Kaya this year, dahil 10th anniversary, sabi nga, i-celebrate naman natin kasi paminsan-minsan lang tayong nananalo kung most of the time, tama man ang posisyon natin, talo tayo. Eh at least ito sa batas man, bagamat hindi sa realidad kasi may usapin pa ng girian ng lakas eh. So that maraming activities yun ho ang first ngayong hapon o ngayong gabi pala ay pag-uusapan at ikwekwento with some pictures. Ngayon, ang pangalawa naman, hindi 10 years ago, kundi ilan? 74 years ago, 1952, itinayo po sa Pilipinas ang Philippine Rural Reconstruction Movement, nautical miles. 1952 at July 17. So, taon-taon po sineselebrate yan kasabay na ng board meeting at saka National Council ng kasama ang iba't ibang mga chapters. May kwento rin ho tayo tungkol dyan kasi nagkataon ang isang ginawa namin ay nagkaroon tayo ng magandang forum na may special guest na marehong matalino
at interesting. Okay. Maraming alam. Binalance po natin babae at lalaki. Ang isa'y Sige. profesor, sabi nga ni Ronald, ako na may drop out, pero maraming alam Hindi, ang sa importante, practical. Oh. marami siyang Si nare-research. Professor Jean Franco at saka si Ronald Llamas. At Okay. siyempre, konting ilang pictures tungkol sa nangyaring forum na yon at ng PRRM. So, yun po. Let's go! We will start with that introduction. Let's start with the first part of our session tonight. Yung UNCLOS ay 200 nautical Ayan. miles. Yan. Maraming West nangyari Philippine pero ang Sea. espesyal na July 12, magkasama po kami ni Girlie. Salamat at hindi tuloy yung buhos ng ulan kasi akala natin babagyo nun eh. Babagyo. Ah, kasi nga, ang atin ito, coalition, kasama po ang PRRM, ang Akbayan at iba pang mga artist group, Mga fisher folks mismo. lalo na mga mangingisda, lalo na sa Masinloc at saka sa Subic at sa Bataan at sa Palawan rin. Sabi namin, sige, pwede namang may forum, pwedeng may concert, pwedeng may marcha. Maglagay tayo ng parang, hindi naman monumentong malaki, pero parang may marker para pag pupunta ang May mga tao na ano yan? at nasaan yan At ngayon? yun ang malaking bagay kasi Opo. sabi namin, saan natin ilalagay na pupuntahan ng tao? Mm. Dapat public place, wala namang private land i-offer. Sabi na, pwede ba kaya sa Quezon City Circle? Okay. So, sa madaling sabi po, In 2 may, weeks time. may delegasyon po kami. Mm. Maraming salamat at hinarap po kami ni Mayor Joy Belmonte, yung delegation namin, nag-usap. Pagkatapos sabi niya, sige, kausapin niyo ang mag-in-charge yan at ang aking executive assistant. At may isang artist yung nandito, itong katabi Si ko dito sa Gary. picture, si Gary, nakalimutan mo ang family name, ay kaya raw niyang gawin yun in 2 weeks. Isang statue ng isang mangingisda na hawak ay sagwan. Sinulat yung pangalan. At pagkatapos ay may bandera at saka nakatungtong sa bangka, no? Aba, ay Saturday na itayo kahit umuulan na simento ganyan at Sunday morning sabay kaming pumunta po ni Girlie at ang aga ring dumating ni Mayor Joy Belmonte, humabol na si Shell Jokno at Dada Kiram taga Akbayan pareho, pero sila nag-fly pa from Zamboanga. Tapos si Canards, leader ng mangingisda mula sa Masinloc, at nandun rin ho si Ronald Llamas, na siya ang political advisor ng government ni Pinoy. No, nakasama siya dun na nagharap ng kaso sa UNCLOS sa The Hague. Kasama ng mga yan, sila Justice Carpio, mga iba pang mga si Laila de Lima at iba pa. Kaya nakakatuwa, ano. I think kung magtatanong nasaan po yan, nasa ano yan, malapit doon sa Peace Bell, no? Nasabi ko appropriate kasi kung minsan yung iba ho na kumokontra sa ginagawa ng atin ito coalition, sabi niya, kayo naman gusto yata yung awayin ng China, gusto niyo mag-intensify ng ano ng tension. Sabi namin hindi. Ang gusto nga natin sa halip na military ang solution, sa halip na kasi siyempre ang China ang laki-laki. Gusto nating i-civilianize ang usapan. Magkaroon ng follow the rule of law, battle of information, ganyan. So, and more important, make it a civilian initiative na hindi military or government initiative lang. Although sabi sa amin nung kinausap namin ng National Security Council, kasi nga mga aktivista ang background namin, baka akala nila nanggugulo rin kami ng gobyerno. Nung nakumbisi sila, maganda yan, pero sabi na, alam mo, mahihirapang maniwala sa inyo yung China. Kasi sa China, lahat ng initiative, whether media or civilians, dapat government, kung hindi man government sponsored, baka government initiated pa. Kaya sabi niya, siguraduhin nyo talagang genuinely
ano kayo, civilian initiative. Of course, Lahat we will naman be ng here to support. initiative mula noon ay civilian initiated. Ay, Pero balik ulit tayo dun sa artist, si Gary Santiago Rojas. si Gary Rojas, Yung fishing boat, ang parang pinakang base, base, tapos yung mangingisda na may daladalang sagwan. sagwan. Oo. Ano yung material na yan? Parang ano yan eh, yung fiberglass boat, Okay. gano'n, no? Oo. Pero pagkatapos, in-spray paint ng parang bronze at kaya ang tingin ang parang metal. Bakit mahalaga na ilagay yan sa Quezon City Park samantalang wala namang dalampasigan tayo dito sa Quezon City? Kasi nga, unang-una, People's Park yan. So, what's the point kung meron kang monumento o rebulto, wala namang nakakakita. Okay. Pero pangalawa, hindi ba lang sa puntahan ng tao, kundi yun na nga, ang LGU ng Quezon City did it, not just parang giving a space, kundi ang isang kampanya po ng atin ito na ang lahat ng mga LGUs mag-pass ng resolution na every July 12 12. i-celebrate as Victory Day. Ang birthday mo sana, July 11. Sorry na lang anyway. Pero ang mahalaga, kaya pumayag po agad si Mayor Joy Belmonte kasi meron po siyang vision ng Quezon City. Lahat po ng ating minana sa ating mga pinuno at sa ating mga bayani, yung mga journey of the heroes Oo. ay isa sa ang ilalagak sa Quezon City para kapag nandito po kayo sa Quezon City, makikita po ninyo ang iba't ibang mga park na merong katuturan sa ating kasaysayan. Kaya merong di ba, yung Pisbel, hindi, yung pati yung kay Tandang Sora. sa Kasi Chora yung Aquino. tinatawag na Cry of Balintawak. Yes. At saka natutuwa ho kasi kasama rin po ako sa bantayog ng mga bayani. Nagbigay ng tulong ho para pagandahin ang ating bantayog ng mga bayani. Kaya bisita rin po kayo. Very significant po yung Quezon City at ang kanyang pagtanggap sa UNCLOS Arbitral Ruling Anniversary. Mahalaga po yan na naiintindihan po dapat ng ating mga kababayan na mahalaga ito pong West Philippine Sea. Saka update po, kasi yon yan, parang decision ng mayor ni allow within her power. Pero to have a resolution, kailangan yung konseho, sanggunian. Nabalitaan po natin na kahapon ba, nung isang araw, nag-session talaga yung Quezon City Council at mukhang magpapas ng resolution to declare uh, July 12. I don't know ang magiging formulation. Victory Day ba? West Philippines Sea? Awan natin. Basta anniversary ng UNCLOS. Anyway, doon sa program po, puntahan natin yung sunod na picture. Ayan po, syempre, talagang malaking pasasalamat ko kay Mayor Joy Belmonte. Ang aga niyan dumating, no? Maulan-ulan pa. Hindi, umuulan talaga. Tapos si Shell Joke, no? Pagkatapos si Kong Dada Kiram ay nag-fly in pa from Zamboanga. No? Alam mo, maganda riyan. Siya Siya po, ang sumakay sa jet ski. dahil sabi niya, ako'y taga Mindanao, ako'y taga Zamboanga, ako'y babae, at ako'y IP. Yung pinangako ni Digong noon na joke only, na sasakyan niya ang jet ski at i-claim niya. Basta ang mahalaga dyan, symbolic lahat ito, pero tunay na victory yan. Kasi for many of us, lagi ang iniisip lang, ang strong leader ay lalaki. Pero ngayon po, meron tayong Joy Belmonte at saka si Kiram Dada. Thank you for reminding me, girlie. Yes. Magiging tema ho natin yan mamaya doon sa forum naman. Kailangan natin ng mga champions at hindi lang the strong man idol. Okay. Hindi na namin ho maalala kung ano pinagsasabi ng lahat. Pinaliwanag nilang lahat
ano ang kahalagahan kahit sa food security, Oo sa nga pala. national security, at mahalaga sa soberenya ng ating bayan. Yun po ang pinakamahalaga. Kung minamahal po natin ang ating kalayaan at ating bansa, ito pong ruling na ito ng UNCLOS ay tunay na pruweba na pinagtatanggol natin ang ating West Philippine Sea dahil atin po yan. So, Sovereignty. Oh, ayan, kalayaan. alam mo nyo, Mm. mga ito, umalis yung madaling araw pa sa Oo. Bataan, sa Subic, at Mm. saka sa Kita po Masinloc. ninyo, hindi, ang mga mangingisda po ay hindi lang Lalaki. lalaki. Marami pong mga kababaihan na naglalayag at kasama sa ating pong pangingisda. Thank you, Girly, for Yes. constantly reminding us Yes. ang gender consciousness natin. Mahalaga yan. Oo. Oo. Tapos ano rin pero may realidad rin afterwards. So, sabi nila, alam nyo, Oh. baka pag natuloy yung bagyo, hindi kami mapapangisda sa Oo, totoo laot. po yan. Yan din po ang kanilang hiling. Pabigay naman ng kahit ilang food packs lang Kasi ilang pantawid. linggo na po silang hindi nakakapaglayag dahil nga sa mga dumarating na mga bagyo at saka Sa iba naman, dagat. binablock naman ng Tapos yun Chinese din po yung Chinese Navy at Coast Kaya Guard. Kaya po, kahit na po tinitingnan po natin na masasaya sila at mukhang malulusog, sa totoo lang po, marami rin pong nagdaranas ng paghihirap po ngayon sa ating mga coastal towns. Pero kasi nga, laging tanong yan namin sa mga aktivista kasi lalabas tayo ng issue. Gagawin nating prominent. Pero kung minsan, siyempre, napoproject yung mga advocates. Sabi namin, worry tayo na baka naman nagagamit lang ninyong issue yung ng mga maliliit pero wala naman kayo talagang tulong o lalong ginugulo pa ang buhay nila. Tinanong ho natin silang masinsinan, may problema ho ba kayo sa ginagawa ng atin dito? Sabi niya, hindi naman kasi nga matagal na naman kami talagang kumikilos at Pero tumututol. masyado Walang pumapansin sa amin. That's the sad reality. Pag malayo ka sa Maynila, wala kang contact sa media, walang pa. Kaya sabi na, yung magamit ninyo ang inyong koneksyon, ang inyong personalidad, ang inyong organisasyon to call attention. Alam mo nyo si Mother Corita ba yun? May isang madre sa States noon na may saying, sabi niya, people always root for the underdog but follow the top dog. Yung sad reality na Yes, para ka sa true. maliliit pero in the end Yeah. yung malalaki Pero mababago pa rin natin yan. ay Kaya wag syempre. natin masyadong stress yan. Punta na tayo sa susunod pang mga retrato. Okay. Eto naman, Sa Palawan. naghati ho kami kasi ang co-convenor po ng atin ito. Marami kami pero ang na natulak na akala na iba kami talaga ang naglilid. Hindi naman ho, kami lang ang napag-utusang pumorma sa harap. Ako po as PRRM at si Paeng David na presidente ng Akbayan. Pero nandyan pa rin ang ibang organisasyon, Akbayan Youth, Student Council, Alliance of the Philippines, nandyan pa rin ang ibang mga NGOs, pati mga artist group, no? Ngayon, July 12 rin ho, sa Puerto Princesa, sila ang nauna sa buong Pilipinas. Kasi biro ho nyo yung dati raw yan. Kasi nung panahon lalo ni Duterte, hindi pwedeng magsalita Pero dahil sila ang nakasalang, naglakas loob yung isang board member ng Palawan Province, nakapagpasa sila ng resolution na every July 12, they will be celebrating West Philippine Sea Day. All over Palawan? Oo. Hanggang saan? At Hanggang Kalayaan Islands? Actually, ang in charge nga Oh. sa paradang yan, Oh. yung LGU ng Kalayaan. Okay. O, sige. Okay So na. nandun ho ang delegado ho ng atin ito doon, si Rafaela David, si Si Paeng, at saka si Congressman Percy, Si Mother. Mother. Sa amin naman yung
The other two Akbayan reps, si Shell Jokno at saka si Dada. Dada. Pero ang maganda ho yan, sa loob ng Kongreso, nakapagbuo po ng West Philippine Sea Bloc. O, Sisipin sa mga yan. kasama na dyan sina Laila de Lima, kasama si Crisel Luistro Lagman. Lagman, kasama si Kakabagaw. Ano? O, bakit lumipat tayo sa slides kaya? Ewan ko. Anyway, ibalik ho natin ha. O, iba naman. Hindi, yan muna eh. Ayan. So, ang gusto kong banggitin ho dyan ay, ito susunod na lang na slides. Kasi ang usapin doon, Hindi daw nakikita yung picture. ah, Sabi niya, ang nakikita lang ay yung original poster. bakit kaya? Tanong na lang natin kay JM. Sorry po, kasi hindi namin po lahat Pakiano ho, JM, kung ano, Hindi raw nakikita yung mga di raw slides. makita. Anyway, ang nangyari po, Dito mo ata pipindutin eh. pinindot ko na nga, 1 week before, ah, maraming ibang mga activities para lamang mag-celebrate. Ang very creative sa ang mga mangingisda po sa sa Sambales, naglayag mga ilang daang tapos may daladalang mga specific colors ng Philippines. Yung may red, may blue, may white, may gold. Pagkatapos may letters WPS, atin ito. Tapos naman, ang mahalaga rito yung nilagay nating poster diyan na ang Palawan, ang mga artist po yun, hindi lang may mga ang tawag noon, karosa, kundi nagkaroon rin ho ng nationwide ah, parang mural painting tungkol sa theme. Mahalaga yon sapagkat lahat na may nagsasabi, okay, the law is clear, atin ito, we have the rights, pero totoo, tanggapin natin, hindi pwedeng puro conceptual lang o words lang. Kailangan ng art para visual or even music. Kasi pag hindi maantig ang damdamin, kulang eh. Kaya saludo rin ho tayo sa mga artist sapagkat ang laking bagay ng tulong nila. Ngayon yata November pang magiging parang judging. Mga 200 ho ang Artist. sumali dun sa mural. Natatuwa kami dahil at least 4 o 5 yata mula Palawan artist Yung ang mga mural na yan sa Palawan lang. yan lang kasi sinasalute muna natin yung Palawan artist. Kasi 1 month ago, sumama ho ako doon sa mission namin doon, paghahanda dito sa Hinga ko muna kasi gumagaral ka ng boses. at na-meet ho namin. Ang rami doon mga batang artists, including some who are older ones. Ang gagaling nila talaga, pero hindi sila masyadong nakikilala. Pero ngayon, tuwang-tuwa kami na committed ho sila Sige. na pagpapatuloy ang kanilang sining para mas marami pang maabot ng mensahe. At malaking bagay ang isa, 10:23. nakagawa ng children's book, Yun nga, Atin yun ang ang mahalaga. Kalayaan. Yun ang mahalaga. Ang ganda ng pagkagawa. Paano yun available? Ewan ko, inilunsad nila dun sa Puerto Princesa nung araw na yun. Na-meet ko ang artist mismo ng illustrator ay taga ron. Wala tayong Pe- picture nun. Wala tayo, pero nung nga ako natuto, hindi ko alam. Ang Kalayaan Group of Islands pala ay 7. Oo nga, hindi lang Ang main island yung Pag-asa. Isa. Oo. So, saka kung ano yung kayamanan ng Paano tayo nakakarating dun sa Kalayaan Islands? Kailangan mo talaga ng mabibilis na mga bangka. So, ang hirap kasi pag Speedboat. manggagaling po kayo sa mainland ng Palawan, merong lancha, 2 days bago dumating sa Kahit nga yung Pag-asa. malaking vapor na pinapunta natin, tagal. Oo, at saka, Kahit aeroplano. hindi, pag aeroplano, mas madali-dali, Hindi, pero magastos. maliliit, magastos. Saka At maliliit. saka kahit yung lancha, sabi sa amin ng mayor at vice mayor, naku, yung isang biyahe, minsan isang buwan, ang gastos sa gasolina at Okay. iba pa, 600,000 pesos. Kaya sabi na, sana naman,
Yun ang sabi nila sa mga akbayan sana naman pag sa budget hearing magbigay naman kayo ng parang support, hindi para sa government official lang, kundi yung Para mga sa mga mga mangingisda. at saka yung mga tao kasi nga Mm. bumabiyahe sila from mainland to the island and vice versa. Kasi maliit lang ho ang isla eh. 40, 40 square kilometers lang, 40 hectares. Pero ang mahalaga po diyan, nasa frontier po sila natin. 'Pag hindi po natin sila pinagtanggol, 'pag hindi po natin sila pinaglaban, puwede na po silang saklawin ng mga nag-aambisyon na kunin ang ating mana, ang ating Mm-mm. mga kayamanan sa West Philippine Sea. Kaya mahalaga po ito. Mm. Okay, Kasi next. yung ang nakilalang slogan, I think good news siya na yung atin ito naging slogan na eh, no? Pero para sa PRRM po, ang broader concept na pinopromote natin yung mana natin. What is it? Mana means maritime Maritime. and archipelagic nation ang Pilipinas, no? Hindi lamang lupa kundi karagatan. At mana natin meaning heritage natin 'yan. Dapat kilalanin, arugain, ipagtanggol. Bakit mahalaga na tayong maritime nation ang pagpapakilala sa buong mundo? Bakit? Kasi akala nila ang Mm, Pilipinas lang ay yung islands, hindi ba? Pag mm. Miss Universe sabi, how many islands are there in the Philippines? Low tide or high tide? Hindi lang po yan. Sa kasaysayan po, ang mga naging colonizer sa mundo ay mga maritime Oh, nations. Spain, oh, Portugal, o Britain. Britain. Hindi naman ho natin inaambisyon na maging empire, ano, colonies ang mga nasa paligid natin. Pero ang mahalaga po, dahil po sa kayamanan ng ating mga karagatan at ocean po natin, talagang yan po ang nagiging tunggalian ngayon. Sino ang magmamay-ari ng ating maritime resources? Ang mahalaga lang po, numbers lang po. Ang land area po natin, 300,000 Mm. square kilometers lang. Ang exclusive economic zone natin, yung coastal waters, no, Mm. 2.2 million Okay. square miles. Ma-imagine yan. So, Pero hindi lamang yung mga isda, mga iba. Sa ilalim po niya, nandyan ang potential resources, hindi lamang oil, natural gas, at iba pa. So, kaya you can understand bakit masyadong ang China ay ano yun, pinag-iinteresan yan. marami po silang makukuha dyan. Problema nga ngayon, nagke-claim nila hanggang Batanes na eh, sobra naman talaga. Okay na, o sige na. Sige naman O, baka madala pa tayo nagtuon dyan. siya serious talk. Hindi pa Hindi, kumakain ng hapunan ng mga tao. sige. So yun lang po, siguro let flashback. No, ako'y batang pare, nagsisimula pa lang na chaplain ng Federation of Free Farmers. Ang isang natutunan ko po kay Attorney Montemayor, sabi niya, Father Ed, para manalo ang ating ipinaglalaban, we must be able to combine the power of principle and the principle of power. Okay na yon. Ibig sabihin, yung power of principle, dapat ang pinaglalaban mo, alam mong tama. At hindi lang ikaw, kinikilala. Ayun, sa batas. No? At pangalawa, pero kulang kung principle of power lang. Power of principle. Paano naman? Ay, anong panglaban natin? Wala naman tayong malaking army. Hindi naman tayo ganung kayamang bansa. Pero sabi, we have numbers. Pero ang numbers, pag hindi organized, hindi nagkakaisa, may problema. Which is precisely yun ang challenge sa atin kasi nga nag-iintriga ngayon, sabi nga ng iba, wag nating intaying isipin na parang lulusob pa rito ang China ang i-invade. Basta ang Nagsisimula na ang labanan, hinahati tayo, Basta ang mahalaga ginugulo ang diyan, isip kung natin. ano-anong mga pinapangalandakan na tayo ay mga matchin, tayo Oo ay nga. nanggugulo, tayo parang kung sa school by sobra-sobra na po yung pangdurusta sa atin. Kaya ang mahalaga po sa atin, makinig natin
ang mga totoong karapatan natin at ating kakayahan. At Ayan. saka hindi ko nangangahulugan pag kini-criticize natin ang Oh. position ng China government, galit tayo sa incheck. Hindi po. Ako nga ho, ang middle name ko ay Gan. May Chinese blood ako. Yung Chinese people as a whole, syempre bawat bansa may kanya-kanyang ano. Balik po tayo sa ating kasaysayan. Mga naging po natin silang kasama sa trading, sa sea trading. Mga traders po sila. At marami po tayong mga minana sa kanilang katalanuhan, sa kanilang kasaysayan din. So, noong unang panahon ho, hindi natin ho pinag-aawayan yung karagatan. At kasi yan po ang pinakang main trading route ng Southeast Asia at saka ng mga nasa ASEAN. So mahalaga po na balik-balikan po natin ano ba ang mga naging nating ano, pagtutunggalian. Hindi po tayo noon nagkakaroon ng mga digmaan. Ang mahalaga po, yung mga traders po natin, yung mga mangingisda po natin, yung mga coastal communities, sila po ay isa sa mga kasama dito sa the whole trading history ng China at ng Pilipinas. So, Sige. mahalaga po sa atin. Maraming salamat at ako'y kinakalabit na ni Girlie. Kalahati na ng session. Kaya pupunta na tayo sa second part. But in the middle, may break. Siyempre. Ang break ho ay ito naman. Ay! Kailangan naman ho ay Kasi pampataba ng puso. July 11 po, I turned 83 years old. Yeah. Kasi Kaya bigla ngayong na-associate ko na ang birthday ko sa sa West Philippine Sea kasi Oh. the day after, July 12, ay victory. Sipin nyo, umabot na sa 83 years old itong aking butihing Mike Kabiyak. Itong break ko, ito paraan rin ng pagpapasalamat sa hundreds and hundreds of well-wishers, nagpadala ng mga ano sa Facebook, Opo. kung ano-ano pa. Tapos sabi ko nga, ang hirap pasalamatan bawat sa bagamat inisa-isa ko yung sinagot sa Facebook ha. Oo. Tapos gumawa na lang ho ako ng poster. Ito yung picture namin nakakatawa. Kami ho ay Sinong kumuha niya? nag-attend tayo ng birthday naman. 70th Alex birthday ni Padilla. Alex Padilla. May concert siya habang kami nakikinig. At sumasayaw. Nahalata namin, uy, may kumukuha ng picture Retrato. namin. Alam mo sino kumukuha ng picture namin? Si Senator Risa Hontiveros. Tapos pinadala ang picture sa amin. Yan, nasa likod kami kasi may table sila. Oo. Tapos lahat sabi ng mga tao, pagparetrato tayo kay Senator Risa, lahat sila lumalapit. Nung finally, nung natapos na yung pagre-retrato, tumindig si Risa, tapos nakita niya ata kami na nakikinig dun sa concert. Kinuha niya kami ng retrato, tapos yun nga, pinadala niya. Oo. Ngayon sa picture pong yan, dinagdag ko yung kasi nung ilang taon ka no, nung ginawa ko para sa iyo. Kasi yung sikat na poem na 60 Desiderata, 60 ata yun 60th eh. birthday. Hindi, 65. 65. Tinranslate yan ni Pete Lacaba, diba, sa Tagalog. Yung last line po niyan ay relevant sa atin ngayon. No? Sa kabila ng lahat na pagkukunwari, pagkabagot, at gumuhong pangarap, maganda pa rin ang daigdig. Maging masaya ka. Sikapin mong lumigaya. Naks. Marami tayong problema, pero maghanap pa rin tayo ng kaligayahan. At siyempre, mas magandang, mas mangyayaring kaligayahan kung may kasama ka. Yeah! At sabihin naman, ano ba raw itong dalawang ito? Ito naman ho namin pampaluwag ng inyong mga nagsisikip na dibdib dahil sa mga issues Lalo na naiinis sa impeachment ngayon. importante po natin na maintindihan kasi sinasaturate po nila tayo na ganyan lang po daw. Yung 8 hours po na pakikinig sa impeachment, seryosohin po natin yon kasi niluluto po nila yung utak natin na kayang-kaya nilang patumbahin yung mission at goal ng impeachment. Na simple lang po yan eh. Ang tanong po dyan, dapat po ba na manatili siya bilang Vice President? Ang sino man po na opisyal natin ay dapat
maintindihan yan na hindi po yan criminal court. Ang mahalaga po dyan, isang tanong lang. Dapat po bang manilbihan siya bilang Public official. public official? Yun po lang ang punto dyan. Kaya yung mga palabas po dyan, yung mga malaki pong ingay yan at sinasaturate po yan. Parang binobomba po yung utak natin na bla 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 ganyan ganyan. Nasasakit po ang ating sikmura hanggang sa hindi na tayo makapag-isip ng tama. Yan Sige, po baka yan. ma-agitate hong masyado si Girlie. So, Good noise. ito ang ano muna, parang sabi nga niya, dapat may konting break tayo at hindi masyadong seryoso. Meron na akong ituturo yung tinatawag na sweeping breath, yung paghinga na para ilabas mo ang mga sumasakit sa dibdib at sa ulo mo dahil sa sobrang gulo. Pwede mo po yang ilabas sa paghinga ng malalim. Okay, sa susunod hong episodes meron tayo. Kasi si Girlie ngayon ho, nag-aaral dyan eh. Oo. Okay, punta na tayo sa second part ng ating gabi. Yes, because it's 7:35. Tungkol naman sa po ano. ang gabing ito. Okay. Dun. Okay. Yan, interesting yan. Isang linggong maraming kwento. Yes. Ito naman ay, sabi ko, July 16 at 17 ay 2-day activity sa PRRM to celebrate our 74th anniversary. Next year, special ko, magiging 75. Kasi ang irony nga, kasi napag-usapan rin ang China, yung concept po ng rural reconstruction, nanggaling sa China, ang nag-isip niya si James Yen. Pero dahil he was more reformer, liberal, Chinese siya, pero trained sa US, he had to leave nung nanalo si na Mao Zedong, ganun. But anyway, the point is, paglipat niya, Taiwan, US later, si Magsaysay at iba, na kalaban nun ang mga Huk, ay na-reach out sa kanya at sila mismo, kinontak si Dean Conrado Benitez at iba pang mga elite, hindi ho mga aktivista na tumulong naman tayo sa rural reconstruction. So, hindi tayo yung 1952. Okay. Pero siyempre nag-decline kahit paano wag martial law. Pero mula 86, nung na-release ho sa bilangguan kami, kasama si Boy Morales, si Gani Serrano, ni-revive po ang PRRM. Pero At ngayon po, punta na po muna tayo dun sa isang linggo kasi history pa ho yan ng sige, PRRM. sige po. Anyway, Two pieces mo na pong sinabi na tungkol sa PRRM. Ano po ang sinabi ni Nadine Franco at ni anyway, sabi po namin kaya bago yung formal na meeting ng board at ang National Council, magkaroon ng forum at imbitado kahit hindi PRRM kasi virtual pati Zoom. Kasi ang pag-usapan nga conversations, sustainability ho lagi ang keyword. ano ba ang ibig sabihin niya? Pero ang mas halaga ano ang implikasyon ng politika sa Pilipinas, no? Sa gusto nating pagsulong ng pagpapaunlad ng kanayunan, no? Kaya sabi namin, sino kaya maimbita natin, no? Okay. Ay sabi ko nga sila, by popular demand. Yan na nga. Ang unang gusto ng iba ay si Ronald Llamas dahil laging lumalabas siya kung saan-saan at magaling magkwento. Pero dahil kahit patawa, maraming alam. At then sabi ng iba, parang ikaw rin, uy, balansehin naman natin ang isang babaeng political science in ang background. Si Dr. Jean Encinas Franco. Okay. Kaya tamang-tama So, sila. yung sinabi Nagpapasalamat kami. Ayan. Maikli lang ang panahon natin. Tigpa 5 minutes lang. Ayan, magsimula. Okay. Ayan muna. Siyempre, sabi na, mauna si Prof. Ang kanyang pangunahing nireso ay, bakit kaya marami sa Pilipino, hindi lang sa Pilipino, kundi sa buong mundo, may tendency nung panahon pa ni Duterte, ganun, at si Trump, parang naghahanap ng strong leader na even nag-shortcut at saka nananakot. Kaya yun, saan ang galing yun? So pinag-aralan ho niya, inanalyze niya, sabi kasi pag nai-insecure ang mga tao, parang
gusto nila may magso-solve nito. Kaya sabi Sa nila, buong kasaysayan, mm, kapag naguguluhan na ang mga mamamayan sa bawat bansa, naghahanap sila ng isang leader na naturingang siya yung kaya niyang lutasin. siya ang magso-solve para sa inyo. Parang almost like the Superman o si Batman, yung may kakayahan na by himself. Pero kahit hindi Oh, yung style Digong na, oh. yung sabi nga na yung appeal for example nung Tulfo brand, yung pag may problema, isusumbong kita. Hindi, ganito muna. Kasi ang Tulpo brand kay Ronald Ronald ba yan yun? eh. Oo. Oo. Sabihin muna natin na may survey na ginawa Sina Jean. Prof. Jean o na Oo. talagang Di mas ba nag-notes ka dun sa eh, mga sinabi? nakalimutan ko yung notes ko. Akala ko, due diligence. But anyway, bukod dun sa survey na marami talaga, mataas talaga ang paghahanap o pagtanggap na mas kailangan ngayon yung strong men, ganyan. Problema pati men eh. Parang hindi nila Hindi, patriarchy talaga is a 4,000-year-old, Hindi, pero sabi nga, Mm, yun for example, kasi nabanggit na rin si mm, Sarah, yung mm. style rin niya na sa simula ay parang ano rin Yung siya. pinanay niya, kasi anak nga siya ni Oo nga, Digong. oo. Ibig sabihin, yung charisma ni Digong as a strong man, The na Punisher, ganon. oo, hindi, kay Ronald yan. Na kay Dean Franco pa tayo. Okay, Hindi sorry, kay sorry. Punisher. Sorry, sorry. Yun naman natin. Simplify na lang natin. Marami kasing binahagi si Jean, si Dean Franco, na importante na hindi lang natin tinitingnan yung kakayahan mismo natin. Kasi lagi tayo nakatingin Umaasa sa... sa national. Pero sa totoo lang, marami naman down the line na nagtatanggol at nakakapag-contribute sa ating national sovereignty. Mm, Pero ano-ano pa ang mga naging punto? Kasi marami nagtanong sa kanya eh. yun ang problema. Kaya kasi ako nag-notes ako, pero Nasaan nga yung notes ibang mo? notebook yun eh. Ano ka ba? Basta Sorry na ang lang. mahalaga dyan, sinasabi nga niya na talagang kailangan as a political scientist, tinitingnan natin. Kasi ang una niyang sinabi, talagang nakikinig siya sa impeachment. At talagang pag minsan hindi na niya nakakaya sa 8 oras na sinasaturate ng media. Nahanap ko ang notebook ko. Okay, sige, go! Yung Oh, may mm. may savior complex, yung Okay. ililigtas tayo Yes. mula sa itaas ng Mm. isang ano. Kahit na, at saka Mm. parang inaalaw natin kahit mag-shortcut ka, kahit binabiolate Basta, ang process, basta ano, malutas mo yung basta problema. malutas, ano, no. Oh. Kaya, at lalo na nangyari raw nung COVID, people feel helpless, ano, kahit mali ang Kasi, ginawa, hindi, ganun. kasi 2 taon tayong nakakulong. Wala tayong ibang paraan para malaman ano ba talaga ang nangyayari habang ang mga tao ay naka-quarantine at hindi maintindihan ano ba itong virus na ito. So those 2 years were very difficult. So napakahalaga sa kanya na sinusuri natin ano-ano ba yung mga nagawa para tayo ngayon ay nasa ganitong yugto. Mm. Tapos sinabi nga niya, ano rin eh, yung usapin ng, ah, para baga talagang, Mm. Ano yung paradox nun? oo, na kahit tatamaan ka, pero sa tingin, bahala sila sa atin. No? Ah, hindi naman sinabi niyang alam niya ang solusyon. Sinasabi lang niya, tanggapin natin, nag-a-agree ka man o hindi, marami sa ating mga kababayan, at hindi lang dito sa buong daigdig, when they feel Helpless frustrated or kasi malaking frustrated. system, gano'n, Mm. Mm. it needs power and nape-personalize sa isang leader, presidente na kahit na, ngayon iba ibang style pa, ibang style ni Digong, ibang style ni Trump. Ang irony nga sabi na, nangyari rin sa amin po yun, kasi ako'y nakulong panahon ni Marcos, ano? Mm.
nung si Bongbong ang nanalo, inisip natin magiging gano'n na siya. Ngayon, baliktad ang disappointment ng marami sa kanya na parang, ay, hindi pala siya tulad ng Kasi, tatay niya, kasi mahina. kinompare niya yung mga Marcoses, tapos yung mga Dutertes, tapos iba't iba pang mga paraan na ang lagi kasing nagiging tampok sa pansin ng tao, yung strong leader, yung strong men. Hmm. So doon umaasa ang mga tao habang ang dami pang nangyayari. So sabi nga niya, napakahalaga na tingnan natin saan ba tayo maniniwala. Paano natin malalaman na itong nangyayari ay malulutas natin na hindi lang sila ang magliligtas sa atin kundi tayo, yung mismo yung citizenry, which means na yun nga napakahalaga na tingnan din yung mga intergenerational. Kasi nga ang isang tanong, ano po ang role ng mga civic society, ng mga NGOs, ng mga simbahan, ng iba't iba pong mga communities? At yun naman ang in-address na, bagamat magkasama pa rin sila, pero yun naman ang principal in-address ni Ronald Llamas, ano? Okay. Ang punto niya, talagang may problema na weakened ang institutions natin. Kaya ang tendency nga, personalistic naghahanap. Pero sabi niya, meron tayong pwedeng matutunan sa appeal ng strong man leader type. Sabi nga niya, lalo ka sa activist tradition, we always say, dapat tutugon ang leader to what people really need. Pero sabi yung need, analysis yan. Pero, but what do the people want? Iba yung people wanting. At saka, parang ano siya, throwback nung panahon po namin ng 86 on. Kami magkakasama po niyan, ni na Ronald at iba. Yung panahon namin, ang tawag namin ay popular democracy. Gusto nating magtutulong-tungan iba't ibang activist group, maging pluralist, mag-collaborate. Pero ang dagdag niya, kasi style niya yan sa mga podcast, sabi niya, kung minsan ang mga activist, napaka-serious magsalita at napakahaba at matindi to the point na nangyari yan, no? Including mutual excommunication, including violence to each other. Sabi niya, dapat makadevelop, sabi nga nun, ng kultura ng parang friendly heckling na pwedeng ano ka, mangantsaw at ang pikon talo. It doesn't mean na mababaw ang pero gawin mo magaan kasi even right now, pwedeng mata-turn off ang ibang mga tao pag masyadong super grim, determined, no? Ganun. Yun ang isang punto niya. Pero it also is the reality na diverse ang Pilipino, iba-ibang pagtingin, no? At pero ang point, paano makakahanap ng paraang magtulungan kahit na may difference of opinion pa and all that. And of course, ang naging usapan sa open forum ay sino nga ba talaga ang pwedeng tumakbo at magiging bagong leader. Siyempre, lahat nag-i-speculate, tatakbo ba si Leni? Magkakaisa ba ang mga oposisyon? Sabi lang niya, kung tumakbo si Leni, aatras lahat yung ibang may ambisyon. Pero for example, pag na-impeach si Sara at hindi na pwede, baka free for all. Kaya sabi niya, mahirap premature judgment diyan, except sabi niya crucial ang taong ito into early next year. Yung wag nating intayin yung 2028, doon mangyayari yung formal election. Pero before that, dapat magkasundo na makahanap na ng formula ng pagtutulungan. Siyempre naman ho, ang PRRM as PRRM, hindi naman po kami political party, bagamat political naman kami na wala kaming ilusyon na walang mahalaga ang gobyerno, hindi lang sa resources kundi policies, ano. Kaya marami pa hong napag-usapan sa forum na yon, mga lumampas ng 2 oras eh. At saka enjoy lahat. Maraming tanong. Pero ang common sa kanila, na common rin sa PRRM, ang next tanong, kasi karamihan nandoon ay medyo hindi naman senior tulad natin, pero maraming Bata. tumatanda na. Kaya ang tanong ngayon
mahalaga ang papel ng kabataan. Kasi sabi nga niya, yung surprisingly unanticipated partial good result nung last election. Bakit lumusot si Kiko, si Bam, kahit wala sila sa survey? Bakit nanalo ang Akbayan kahit ang layo nila sa survey? Is because the young people Overperformance. naghahanap ng something new, may Pakita mo hope. yung mga retrato ng mga bata. Di, kaya nga pagkatapos Kasi nun, malapit na tayo magtapos. sabi nga niya, 7:49 na. kala ko Ed, 10 ang minutes. PRRM ay puro matata. Maraming salamat naman may mga kabataan pa kayo. Kaya pagkatapos, ayan, nandun pa rin naman ilang matatanda. Pero itong nandito, Ulitin lang. katabi ko ay mga bata yan na 4 lang kayong matanda halos dyan. lahat niya doon ay dati hong mga intern sa PRRM mula sa Cavite State University, maliban kay Aileen doon na galing naman sa PUP Cavite. Pagkatapos, ah, ang isa pang nabanggit niya na tanggap rin natin, sabi nga namin ni Girlie, mag-adjust na rin tayo sa senior city. Ang sabi niya, ang isang challenge sa kabataan, labanan 1 niya ng minute. attention eh. 1 Yung minute. attention, dapat makuha mong attention. 1 minute. Kaya kumisan yung communication style ng ating henerasyon masyadong matagal, Pero wag slow. ba, nung nagbigay ng commencement speaker, yung tatlo, si Vice Ganda, si Vico Soto, at saka si Atom Arroyo, ang haba ng kanilang commencement speakers at nakinig ang mga bata. So, hindi lang dapat tingnan na sila maikli lang ang kanilang attention span. Importante, how you communicate. Kasi nga, sabi nga dun sa analysis, bakit nananalo yung mga trolls? Kasi nga, yung mga fake news, mas mabilis kasing kumalat yon dahil Tama. walang panahon lagi ang mga tao to check, to fact check. Mas mahaba kasi yung oras. Totoo ba talaga yan? Pero pag paulit-ulit, araw-araw, sinasabi yung hindi totoo, yung lies, yung fake news, naniniwala na tuloy yung mga tao. Yun yun. Yun yung scientific basis. Bakit ang mga trolls, maya't maya, yun at yun ang sinasabi kahit hindi yun totoo. Ang Tapos, speed daw ng kalat ng lies is faster the than truth. the truth. Correct. Yun kasi yung problema doon. Ang isang tatanong mula sa audience kasi ngayon hong November may barangay elections. Paano sabi niya, interesting yung kay Roland na iba ang dynamic ng local, lalo barangay at national. Pag national, yung machinery, mga 30%, 70% yan yung media, communications, gano'n. Sa barangay, reverse. 70% machinery, sino kamag-anak mo, si contact mo. Pero not only that, sa barangay, siyempre mahalaga sino ang suportado ng mayor. Kaya isang napag-usapan, hindi naman na plano na, pero committed na rin ang PRM na tutulong na yung ating mga natutulungan mga magsasaka, mga mangingisda, katutubo at lalo ang kabataan mamobilize para sa barangay at SK elections yan, no? Yes. Kaya we're hoping na may mga bagong leader na mag-emerge. Bagamat tanggap natin na dominant pa ang mga political dynasties at mga traditionally Di ba yung strong ating family. pinuntahan yung Bagani na Mm-mm. lahat yan mga Gen Z at young millennials. Nagtitraining ho sila. Matatapos na sila 1 whole month Mm. on how government is run. Yung Mm. administration, yung management, lahat ng operations ng ating government. Mm. So doon po sila dinidevelop ngayon ano yung mga batas, ano yung mga procedures, paano kung ikaw ay naging mayor o naging governor or naging congressman, paano mo pagsisilbihan ang ating bayan. Anyway, ang last slide lang ho nito. Ay, dalawang slide pala. Para i-introduce lang ho, ang PRRM mo ay May may board. 14 na board members ngayon. Ang iba ho ay kasi virtual, yung iba kasi taga Cotabato, taga Negros. Basta yung probinsya. So, 2, 4, 6, 8, 13 10. chapters ba yun? 2, 4, 6, 8, 10, 11. So 11 ho kami, may quorum naman kami. Sa nagpa-picture kami pagkatapos. Ang amin hong chairperson ay si Erin Tanyada, anak ni Bobby Tanyada.
Ah, at ang Apo ni Lorenzo Tañada. Oo, tapos maganda naman although sabi nga rin ni Becky at ni Lisa, naku, Mm. dadalawa kaming babae, Mm. dominated na naman lalaki, kaya talagang naghahanap ho kami ng Okay ano. na yun, okay na Okay, yun. sige. Ah, Pero isa, si Roy ho, ano yan, naging konsehal ng Tabaco. Si Katirso, ang galing na organic farmer. Yung isa naman ay dating vice mayor sa Kabangkalan. Si Eboy naman, ano ho yan, general manager ng water district sa Bataan. mm. Si Don ho, I'm in charge sa mangrove development sa Eastern Samar at saka sa Camiguin. So, Okay ang ganda na. ho ng aming board. Tapos ang other picture na ho, just to show you, kasi virtual eh. O, nandun ho kami during the board meeting, pero lahat ay nakikinig, hindi lamang sa board, kundi ito yung sa forum. Itong lumaki-laking picture dito ay yun yung taga Cotabato. Ang chair ho nila ron ay si Attorney Jojo na human right lawyer po. Ano? At yung misis niya at meron rin silang magagaling na kabataang magaling sa organic farming. Okay. Ang gusto lang namin ipakita ho rito ay Spread. kaya natuwa rin yung sina Jean at sina Ronald. We had a very nice audience na all over the Philippines Last word, at last iba-ibang word. ano. 10 minutes na lang. Oh, o sige, talaga nga. Ang galing magdisiplina nitong si girl eh. Ilipat na natin sa ano. May pang susunod na episode tayo. Mas mabuti po yung bitin kayo kaysa sa punong-puno. Kasi malapit na ang hapunan, baka hindi pa kayo nakakakain. Alalahanin ho nyo, pag hindi natin na pagtanggol ng West Philippine Sea, wala po kayong kakainin na seafood. Anyway, Mm. unang-una, sabi nga Mm. natin, maliban doon, ang gusto namin hong gawin dito sa Mm. Senior City Kwentuhan, in line na rin sa ano, baka titingnan namin mas Buti. i-chop-chop natin ang Oo. maliliit na issues, hindi laging mahahaba, ano. Yeah. At saka hopefully, makarecord kami ng voices ho ng ibang mga, ano. Pero hanggat maaari siguro naman ho, ay nakita ninyong may katuturan naman ang aming sinashare sa inyo. Kami ho ay nagtsatsaga na ikalimang taon na po namin ito at naghahanap po kami ng talagang makakatas na balita para sa inyong gabi. Anyway, 3 minutes. 3 minutes. Ano bang gusto mong final word sa ating mga tagapakinig? Ano ba ang nagagawa ng ganitong media? Kasi nga nagtatanong sila, bakit ba kayo ay nagsi-senior city pa? Bakit kayo nagtsatsaga na live sa Facebook? Ano ba ang katuturan niyan? Ano ba ang mahalaga diyan? Ikaw, sagutin mo. As an 83-year-old Well, communicator. ang sabi naman ng iba ay hanggat pwedeng marami kang iniisip, pero hindi mo nasabi, you will not know kung may katuturan ba o wala. Sa iyo, okay, pero sa iba. So if you have something worthwhile to share, test it. Hindi katulad ng ibang pipilitin mo o discourage kapag hindi naman ito market-oriented. Gusto lang nating magbahagi ng ating naisip. Kasi nga ang ating slogan, hango sa buhay, Tungo tungo sa sa buhay, buhay. habang may buhay. Hanggang sa kabilang Ay, kay Girlie yun. Siyempre, ako po naniniwala ako dahil nakakapagtawid po ako sa kabilang buhay. Pero ang mahalaga po, sa tuwi po kayong may pagkakataon na makapagbahagi ng mga kwentong may kwenta, ibahagi po natin. Kasi libre naman po ang Facebook, libre naman po ang mga app ngayon sa internet. Hindi po naman kayo kailangan may sponsor agad o magbebenta kayo ng mga produkto para to be able to broadcast. Ang mahalaga po, it's a democracy. We can always share stories, but meaningful stories. Araw-araw po may nangyayari sa buhay natin. Ang mahalaga po dun, ano po yun makapagpaunlad sa ating kapwa. Yan din po ang aming misyon. Kahit linggo-linggo ay naandito po kami sa Facebook at sa YouTube. At kung nais po ninyo mag-contribute o magtanong o magpadala pa ng iba pang kwento, you are much welcome. Kasi nga po, in the end, mahalaga yan sa ating Pilipino na
Ayaw mong ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Gusto mong may kapwa ka. But you would not know until you hear. Kaya uh, whatever you think is worth sharing, Share it. share it, and then Sabi nga, Sharon mo. Sharon mo. at saka ang punto, bagamat we should be honest and look at kung may problema, pero naghahanap rin tayo ng sanay nakakapagbigay ng konting pag-asa at lakas ng loob, because in the end mahirap ang alam mo lahat ng mga problema, wala kang nakikitang Totoo. solusyon at Tsaka yung akala mo tagumpay. walang ibang katulad mo o walang ibang kapwa. Small gains, yung mga small celebration. Kung tayo ay lagi na lang malungkot o nagdurusa, masyado naman pong malubhayang kalagayang yan. So, every day na we are waking up, we're able to talk, we're able to listen, we're able to share. That's how we live as Filipinos. Siguro to end with a story I heard long ago. Isa hong German theologian, si Dorothee Sölle. Sabi niya, kasi lalo ng mga Germans kilala, napaka-serious niyan ano? Sige na. Sabi niya, I use the prayer of our Father, give us this day our daily bread. Sabi niya, ang kanya, give me this day our daily story of hope. Yes. Pag may nabalitaan siya, kasi pag sila nandun sa gem, maraming problema ng mundo, sa nadidepress sila o nagagalit. Pero kung maliit man lang na may taong kumilos, may nangyari, na pantawid man lang sa araw, kaya daily bread. Daily hope. Ay kami naman ho ay weekly hope lang na muna. Hindi, pero araw-araw naman ho, meron kaming ginajat na what is our daily hope. So, and on that note, happy birthday uli kay Father Ed De La Torre, who has reached 83 years of eating daily hope. so maraming salamat muli sa ating sponsors, Inet Philippines Senior sa panahon ng COVID, Lapisiso Channel, at Philippine Rural Reconstruction Movement. And like before, maraming salamat to sa ating technical assistant, JM. Kaya magandang gabi po muli at enjoy the rest of the weekend. Thank you. Next week. Till next week.